Mga kapuso, lahat tayo ay may kinahihiligan, mga bagay na nakakapagpasaya sa atin kahit sa simpleng paraan. Ilan dito ang ating mga personal collections at para pagkwentuhan ang The Art of Collecting, makakasama natin sina Aaron John Valerio at Leomar Castro Magno, mga hobbies at mga collector to. Welcome to Mornings with Jamie Regional TV, AJ and Leo. Good morning. Good morning. Kuya CJ, kamusta? Kumusta? Okay lang po. Okay lang. Alright. Speaking of kinahihiligan, anong hilig ninyo? Ako po, hilig kong manood ng anime. Mostly Gundam anime. Alright. At pangongolekta na rin ng model kits. Alright. AJ? Ako, ang kinahiligan ko talaga, ito, mag-collect, bukod sa mag-collect, maglaro ng mga toys, at Okay. magbasa ng mga literature and manga, mga anime. Yun talaga. Yun na, ever since, bata pa tayo. So, yung mga laruan na talaga. Oo. Kailan ka nag-start? Ako, nag-start akong mag-collect 2013. Yeah. Medyo bata-bata pa, 2013. 2013. Ilang taon ka nun? 20. Honest masyado rin, eh. ano? Oo, Nabisto rin, honest ano? masyado eh. So 20. Ilang taon ka nang nagko-collect ng mga laruan, mga toy? Nasa mga 10 years na rin. Ikaw, Leo? Ako naman po, nag-start ako noong 2014 na Ilang mag-collect years din. na? Magta-10 years na rin. Magti-10 years na rin. Magta-10 years na rin. Pero bakit sa dami-dami ng bagay na pwedeng kolektahin, bakit itong mga robot figure ang naisipan yung i-collect? Ako kasi nag-start to nung sa mga palengke pa lang, yung mga maliliit na figures na binubuo mo parang puzzle. Challenging kasi siya, tas rewarding siya pagka Pag nabuo sumasama mo. ka kay nanay sa palengke. Oo, mga ganun. Oo. Pabili ka, ganun lang. Oo, pero hindi ka pwede magpabili nun. Okay. Ikaw? Ako naman, na-experience ko ng bata na mga kung ano-ano lang na nilalaro na binubuo. Hanggang sa lumaki ako na-discover ko na mayroon palang gunpla or model kit na pwedeng gawin, buuin. So, parang ako na Nainganyo. nainganyo na magbuo ng kits dahil challenging siya. Parang Lego lang din pero mas complicated siya ng konti. Pero ano yung naidudulot sa inyo ng pangongolekta ng mga ganito? Ako sa akin, Yung satisfaction ba? Oo, yung satisfaction, tsaka yung from smaller pieces kasi siya nabubuuhin mo, yung makikita mo yung finished product na ito yung pinaglaanan ko ng oras. Oo. Kuhang-kuha rin kung ano yung napapanood namin sa TV. Pero may guide ka rin, di ba? Oo, meron. Mayroon pa rin. Oo. Yes. So, nakaka-relieve siya ng stress dahil habang okay. binubuo mo siya is nakafocus ka lang doon at na-exercise yung mind mo para magawa siya ng tama, ng maayos. Okay. Sabi ni AJ kanina, magti-10 years na, di ba? Nangongolekta ka ng mga toys. Kung susumahin mo, AJ, ilan na yung nagastos mo? Magkano na yung nagastos mo? Ano lang, rule number baka hindi na kami matulog sa loob, sa loob eh. Pero siguro, nasa right amount din naman. Hindi gaanong laki, hindi rin naman sobrang liit. Kasi hindi rin naman biro na magko-collect ka ng ganito. Kailangan mong paglaanan ng oras, ng resources, especially may mga lumalabas na mga panibagong kits. So, matter of pagbabudget din and laging magtira ka pa rin sa sarili mo. Maggastos ba? Yung Yes. pangongolekta? Parang pangongolekta rin yun ng mga asawa namin ng sapatos nila. Kumbaga, maglalaan din sila ng budget nila para doon. At ganun din sa Glanpla. Kumbaga, maglalaan ka rin ng budget. Pero of course, mauna pa rin yung mga priorities sa family at sa... Dumating na ba sa point na, kunyari, namamasyal ka, may nakita ka. Pero kapos yung pera mo. Oo. Pero bibili mo pa rin kasi gusto mo eh. Dumating na ba sa point na gano'n? Well, as for me, hindi pa naman. Hindi pa naman. Pero pinapreserve. Kung kayang i-discarte na i-reserve natin. Tapos ako, hindi pa naman ako dumating sa punto ng buhay ko na talagang unahin mo muna yung ibang
yung kit, bago yung budget, or yung bago yung pang mga needs, kumbaga. So nandun pa rin yung discipline. Nandun. Yun. Okay. Pwede nyo ba kung turuan? Yan, pwedeng ka naming turuan. Turuan na mag-assemble. Okay, sige. Tapos yung ma-assemble natin, iuwi ko na rin. okay. Turuan nyo ako. Turuan mo ko AJ Lea. Okay, sige. Ay, tayo. Okay, sige. Dito tayo. Anong i-assemble natin? Dito tayo, banda. Dito. Nandito na pala. Okay. Ito kasi may meron tong, dito ka, tulungan mo kami, Paps. Meron tong mga klase, yan, may mga malaki, may mga maliliit. Ito yung nasa katamtamang size lang. Alright. So kung makikita ninyo, meron tayong tinatawag na, anong tawag dito? Tree? Runner. Runners, or yung tree na tinatawag. Meron kasi siyang mga maliliit na Maliliit na parts. details, no? Yan, makikita nyo ang liliit. ang liliit. Yan. Until such time, all you have to do, yan, Paps, Okay. patulong. Ito, sige, Ito yung guide natin. Yeah, meron Alright. tayong manual, may lumalabas na manual. So for this, para mabilis yung ating CJ, ganito lang yan. Tanggalin natin. Kailangan natin ng runner and yung Okay. other tools natin, mga hobby knife. So, Alright. kakat lang natin siya. Okay. Yan. Okay, habang ginagawa namin ito mga kapuso, may ibabahagi rin ang ilan pa natin mga kapuso na kanilang personal treasures. Partner Joan? Tama ka dyan, partner CJ. Alright, Naku, marami pala sige. sa ating mga kapuso ang mahilig din sa pangongolekta at nais talaga itong maging Ito na ang treasure buhay mo. sa kanilang buhay. Gaya na lamang ni Gwen Bustamante na merong pinadalang larawan kung saan kita ang namumutik-tik na koleksyon niya ng memo magnets. 2002 raw nang simulan niyang mangolekta nito. Galing sa Boracay ang una niyang local magnet at sa Macau naman galing ang first international magnet collection niya. Bilang tourism officer sa Bayan ng Dasol at isang travel buddy, tinitiyak niyang may bitbit siyang souvenir na ref magnet kapag naglilibot siya sa loob at labas ng bansa. Galing din sa mga kaibigan ng ilan na ngayon ay aabot na sa 539 pieces. Para kay Gwen, nakakatanggal ng stress ang mga ito dahil it brings back the good memories about piraso ng magnet. Mula naman Nueva Ecija, ibinahagi ni Marvin Lim ang koleksyon niya ng mga gitara. Iba't ibang disenyo at brand. Likas na mahilig siya sa music at bata pa lang ay pangarap na niyang magkaroon ng magandang gitara. Ngayon, bumuo pa siya ng recording studio para sa mga ito. Kung collection din lang ang pag-uusapan, hindi papatalo ang 55-year-old na middle school teacher sa Los Angeles, California. Ang buong kwartong ito puno ng kanyang 1950s iconic doll collection. Kwento ni Keith, 1979 nang bilhin niya ang unang manika mula sa kanyang inipong allowance. Dagdag pa niya, nakakatulong daw ang mga doll para siya'y maging masaya at isa raw itong visual antidepressant sa araw-araw na buhay. At ito na nga, partner CJ, kumusta naman ang nabuo nyo dyan? Wait lang partner, binubuo ko pa eh. Ang bilis Time niya! pressure ba? Time pressure. Ito na yung last. Nasa last piece na si... Ayun. Parang yun- Okay. Ito na siya. Anong tawag dito, AJ? Ang tawag Ito na dito- yung nabuo namin, partner. Wow, ah. Di ba? Effort, ah. Effort. Tatlo kayo dyan, tatlo. Oo, pinagbuhusan namin ng effort to. Ang tawag dito Ano ay tawag yung dyan? Gundam Heavy Arms. Lumabas to dito sa station natin, Gundam Wing. Oh, Part siya ng alright, Gundam Wing kung maalala ng mga batang 90s yan. Oh. Ito yung nabuo Tayo, mga batang 90s. Yes naman. Di ba? Mga batang 90s. So, Mga yun. paborito natin. Ito. Ayan. Alright. Ito na. Galing, ang galing. Okay, AJ, Leo. Ano ang mensahe ninyo sa mga gustong sumubok sa pangongolekta ng mga toys? Well, kailangan lang ng maglaan ng budget tsaka oras para sa pangongolekta. So, kailangan nating i-balance yung para sa hobby at sa pang-araw-araw na pangangailangan ng family. AJ. Ayun lang. Self-discipline pa rin. Yun, unahin ng needs before this kasi hindi naman to pang araw-araw ng pangangailangan. So budget pa rin at syempre unahin pa rin ang sarili. Kung magko-collect kayo, always have time na meron para sa inyo. Hindi lang sa etong mga. Ayun, maraming salamat mga bro. Alright. Si Aaron John Valerio at Leomar Castro Magno, mga hobbies at kolektor. Kita-kita tayo sa Toy Store. Diyan lamang po kayo mga kapuso. Magbabalik ang Mornings with GMA Original TV.